So magandang araw kabola, sa video nito pag-uusapan po natin ang Ginebra superstar kabola ni Christian Stanhidinger kabola. Connected pa rin ito sa naging trato po sa kanya kabola dun sa game nila against sa Terra Firma kabola. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Dito muna tayo sa unang news po na pag-uusapan natin. So nagbalik na nga po si Calvin Bueba kabola, at sabi po ni Coach Vic Tolero, we miss him because Calvin played multi-point position for us kabola. If you remember, Magnolia just traded po for Justin Jeric Balanza po pala kabola. And of course, hindi naman niya ka-position po itong si Abeba, pero doon mo makikita, they keep on adding these wing/forward type of players kabola. Kasi ganyan naman talaga ang gusto siguro ng Magnolia para best versatile po talaga yung kanila pong team kabola. Pero it also means kabola na yung usefulness po ni San Calvin Bueba dun sa kanilang team o yung role niya kabola, paikli o palit din po ng palit po kabola. Pero overall, of course, effective pa rin si Calvin kabola, and he really helped them naman in a way kabola. Now sa race po natin for the best player of the conference kabola, medyo unique yung current natin na listahan. Robert Bolick is safe po na leading the charge kabola. Sobrang layo niya, 6 points yung distansya niya po kabola out of the other po na competitors. Next po si Tolentino, then Stephen Holt kabola, and then Fajardo is still there, and then surprisingly Leonard Santillan. So very unique 5 ito yung mga hindi mo inaasahan. Wala yung CJ Perez, wala yung Chris Newsom, wala yung Stanhidinger kabola, diba? Ang parang mga usual lang dyan, Bolick at saka si Fajardo. Pero overall, this is a good sign for the league kabola, diba, na may mga pausubong po na mga bagong pangalan. I hope Santillan can keep it up kabola, diba? Pinapakita niya talaga din na yun, na-develop na rin po siya finally nitong si Coach Yeng Giao kabola. And then some comments in one of our most recent video, pa-shoutout, sabi ni Sir Ronald Berbusidad, and then Anthony Daniels, sabi niya, sana makuha ng SMB si Lapot at si Rosario. Wait lang, di ba? Kailangan ba dalawa? Di ba? They already have Fajardo, kailangan mo pa ng Lapot and Rosario, both? Di ba? Kahit isa lang, ikaw naman, kabola, di ba? Sobra ka naman yung parang yung dalawa yung gusto mong kunin, di ba? Lakas-lakas na nga ng team mo, lakas-lakas ng guard rotation mo, ng wing rotation mo, din okay na rin yung forward rotation mo, di ba? So parang sumusobra na yan. Na pag-uusapan talaga natin ngayon is regarding po kayo dito nga po kay Stanhidinger kabola. So Stanhidinger, what or who are the top 3 teams that should consider trading for him? Just in case lang po, ilagay nila ito sa trade block kabola na kumbaga first sign yung naghanap po sa Terra Firma. Pero of course, di naman natin ni-imply talaga kabola na gusto na pong i-trade siya ng Ginebra. Pero sa kasakali lang that they will not want po to keep him, then ito po yung top 3 teams sa palagay natin dapat i-consider po na kunin siya. Number 1, it will be Magnolia Hotshots kabola. I think according kay Snow Padua, dito naman talaga daw siya intended sana mapunta. So if Magnolia managed to trade for him, then parang nangyari na yung dapat mangyari kabola. And they badly need actually still a starting center. Sabihin na natin si James Lapot is postbone na talaga, starting caliber na kabola. Ibang level pa rin kasi yung dala po ni Stanhidinger kabola. Kahit pasabayin natin na hindi rin naman siya non-shooter kabola, and it will devalue yung iba po nilang non-shooter na big, still ibang level po kasi yung Stanhidinger. Number 2 natin, Northport. So babalik po siya Northport, also a possibility kasi they badly need a big man there. Just imagine him, diba? Sabi nila natin, i-give up po ng Northport yung 2 o 3 doon sa mga blue chip prospect nila. Still Stanhidinger with Tolentino, Munzon. I think that is an amazing trio kabola that they can build around if they want to. Then lastly, Meralco Bolts, diba? Meralco Bolts in Ginebra, in a way, parang may nag-build up the connection, diba? And Meralco Bolts is in need of a big man, and if Chris Newsom is really in the trade block, diba? Newsom for Stanhidinger seems to be a good trade kabola. Of course, magdadagdag po ang Meralco Bolts, diba? So yung mga possibility po ng trade. Kabaka ba sa palagay mo? Sino po ang dapat makipag-trade para makuha po si Stanhidinger? Comment lang po sa baba.